Politics update po tayo ngayon mga ka-YouTube. Update po tayo sa pangyayaring naganap kamakailan lamang, nang akusahan ng dating Pangulong Duterte ang ating kasalukuyang Pangulo na si BBM, na drug addict di umano. At matatandaang sinabi pa niyang bangag ang ating presidente, at narito naman po ang tila sagot ng ating kasalukuyang Pangulo. Tila sinagot na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga paratang sa kanya ni ex-President Rodrigo Duterte tungkol sa ilegal na droga. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na walang puwang ang batuhan ng putik, at demolition job sa ilalim ng kampanya niya na Bagong Pilipinas. Hinayag ito ng Pangulo, isang linggo makaraan siyang akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na gumagamit ng illegal drugs, habang hinamon naman siya ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, na mag-resign at sinabihan pa na isang tamad na Pangulo. Sa isang Bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakan pababa, saad ni Marcos Jr. sa kanyang YouTube channel. Unahin natin ang ating bayan, magbago na tayo, dahil walang Bagong Pilipinas kung walang Bagong Pilipino, dagdag pa niya. Noong nakaraang linggo, nilunsad ni Pangulo ang Bagong Pilipinas Brand of Governance, na aniyay isang call of transformation, sa kanyang administrasyon. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa, paliwanag ng Pangulo. Ito ay hindi pagtakip sa kung anong kakulangan man ang mayroon, ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Dagdag niya, sumabay ang Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Maynila sa ginanap naman na prayer rally ng mga Duterte sa Davao City kung saan nagtalumpati ang dating Pangulo. Narito po ang tinig ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumpat. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Bagong Pilipinas! Ang tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang Bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang Bagong Pilipinas kung walang Bagong Pilipino. At yan po ang kabuuhan ng ating politics update ngayon mga ka-YouTube. Patuloy po nating susundan ang magiging mga kaganapan sa ating pamahalaan. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, pa-subscribe na lang po, at paki-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta.
All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.